ituturo kong recipe sa inyo for today is gagawa tayo ng isang cassava cake na siguradong malaki ang magiging tubo nyo to pag ginawa nyo to at binenta nyo. Kasi ang baling recipe na to is hindi siya komplikado gawin at syempre konting-konti lang talaga yung recipe na gagamitin natin. Tignan nyo naman, bali eto yung ito natin buksan. Yan o. Bali ito yung ginawa kong cassava cake. Yan. Kaya gusto ko ituro sa inyo kasi sigurado pag binenta nyo to is magugustuhan talaga ng mga customers nyo. At syempre, kung gusto nyo ding pang merienda sa bahay, kasi sigurado din ako na magugustuhan ng buong pamilya nyo. Kaya, panuuri nyo to hanggang dulo para makita nyo kung paano yung proseso na ginawa ko. Kasi madali lang talaga tong gawin. Yan o. Tingnan nyo naman o. Diba? Lambot-lambot yung ganyan o. Kaya huwag kayong matakot na gawin to. Kaya, umpisahan na natin. Ang una muna natin gagawin, bali dito, is may kamuting kahoy tayo. Ang gagawin natin is kailangan natin siyang gadgarin. Gamit dito yung may malaking butas. Ito yung gagamitin natin kasi yung iba is yung mas, pag gusto mo mas pino, ganon. Pero ang gagamitin natin itong part na to, yung mas malaki. Ang gagawin mo is gadgarin mo lang siya. Bali dito is gagamit tayo ng isang blender. Ang gagawin natin is lalagay tayo ng itlog. Asukal. Coconut milk. Gatas. Bali dito is gagamit ako ng margarine. Kung gusto niyo nung gumamit ng butter, wala ding problema. Bali ang gagawin natin is i-blend natin siya. Yan, pag na-blend na siya, yung mga make sure na may ingredients na nilagay natin, bali ang gagawin natin, yung kamuting kahoy na ginadgad natin, o baka magtatakay, bakit niya ginadgad bago ilagay sa blender? Kasi pag nilagay nating buo, ito yung kahit hiwain mo ng maliliit yung kamuting kahoy tapos ilalagay mo sa blend, ang mangyayari kasi hindi niya masyadong madudurog, tapos magkakaroon ng mga buo-buo, kaya ginadgad natin para mas maganda yung kalalabasan niya. Walang gagawin natin is maglalagay tayo ng paunti-unti lang hanggang sa ma-blend niya. Yan, paling gagawin mo is, siyempre, tutulungan mo yung blender. Hagawin mo lang ng pinagkaibabaw na. Ganyan lang. Yan. Pag ganito na siya, okay na yan. Yan, pag na-blend mo na siya, paling gagawin mo gagawin mo is, may grated coconut tayo. Palagay mo lang siya dito. Tapos yan, haluin mo lang. Yan. Mix mo lang siya. Pag nahalo mo na yung mixture natin at na-combine na yung grated coconut na nilagay natin. Yan, okay na yan. At kung gusto niyo palang maglagay ng baking powder, pwede niyo din maglagay. Pero dito kasi hindi ako maglalagay. Kasi pag maglagay kayo ng baking powder, ang mangyayari kasi is medyo tataas yung cassava cake mo, pero magdra-dry yung cake, yung kalalabasan niya. Kaya dito is hindi ako maglalagay kasi gusto ko kasing kalabasan niya is yung malambot lang siya, hindi yung dry na cassava cake ang gagawin natin. Bali dito is yung sa baking pan natin. Bali pinahiran ko siya ng margarine, tapos yan yung puti-puti na yan is yung yung harina para hindi dumikit yung cake natin pag naluto na siya. Bali gagawin mo is lagay mo lang dito, buhos mo lang siya. Yan. At bago nga pala natin ilagay sa oven, wag natin kalimutan na preheat natin siya, yung oven natin, for 180 degrees. At bali ang pagluto nito is mga 50 minutes. At syempre, depende kasi sa potential ng
oven na meron kayo. Tapos para pag malaman mo na luto na yung cake, yung cassava cake mo, is yung kumuha ka ng toothpick, tapos tusukin mo sa gitna, tapos pag lumabas na dry, is ibig sabihin, is luto na yung cassava cake mo. Yan. Ang gagawin mo lang is, syempre, ayusin mo din ng ganyan para maganda yung pagkaluto niya. Tara, lagay muna natin sa oven natin. Bali, naluto na natin yung cassava cake natin. Baling ginawa ko dito is hinayaan ko muna na siyang lumamig mga 1 hour. Kasi pag mainit na, ihiwain natin to is mahihirapan tayo. Hiwain at tanggalin dito sa baking pan natin. Baling gagawin natin, kasi diba sabi ko nga sa inyo, pwede nyo siyang ibenta pagkakitaan. Baling gagawin natin dito is tuturo ko sa inyo kung paano yung paraan para mas maganda naman pag ibenta, mas maganda siyang tignan. Baling gagawin natin is hiwain natin siya. Yan. Uy, tumabingi yung pagkahiwa ko. Tapos kayo na lang yung bahala. Kung gaano kalaki, syempre. Yung gusto yung hiwa niya. Tapos yan dito. Sa pinakagitna niya. At nga pala, pasensya na kayo kung medyo paus yung boses ko kasi malamig dito sa amin. Kaya medyo sinisipon tayo. Yan. Yan. Pag nahiwa mo na siyang ganyan, balik kumuha ka ng yung food warp. Yung gagawin mo is, open mo siyang ganyan. Yan. Gagawin natin is, kumuha tayo ng cassava cake natin. Wow, tingnan nyo naman, oh. Uy, ang lambot-lambot niya. Oh, tingnan nyo. Uy, diba? Yan, oh. Oh, nakakatakam naman. Uy. Wow na lang talaga. Gusto ko na siyang tikman. Yan, oh. Diba? Oh, lagay mo siya dito sa gitna. Yan. Paling gagawin mo. Yan. Siyempre, takpan mo siyang ganyan, no? Yan. Tapos dito sa, yan, no? Ganyan. Oh, diba? Oh. Uy, tingnan mo naman. Oh. Oh, diba? Kung gusto mo ng pagkakitaan, pwede mo na siyang ibentang ganito siya, oh. O kaya naman, kung gusto mo may ano kayo dito, yung eto. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung pandikit sa mga food delivery, yung mga sa food delivery na gumagamit nito, yung ganyan, oh. O, di ba? Pang social yung cassava cake natin. Oh. Yan, pwede mo na siyang pagkakitaan. Yan. Kaya, huwag kakalimutan mag-subscribe sa mga videos natin at kasi marami pa akong ituturo sa inyong mga recipe na pwede nyo pagkakitaan. Kaya huwag kakalimutan mag-share sa mga videos natin at mag-click sa notification bell natin at syempre sa mga nag-subscribe sa mga videos natin at sa mga magsusubscribe pa sa mga videos natin, syempre maraming salamat kasi malaking tulong yon sa amin sa mga videos na ina-upload natin. At syempre, hindi naman mawawala na hindi natin titikman kasi natatakam na talaga ako dito. Uy, diba? Tara, kain tayo, tikman natin. Diba, lagi sinasabi sa inyo. Ang masarap na part ng pagluluto is yung, syempre, yung titikman na natin. Wow. Wow talaga to. Ayan. O, tignan mo naman sa likod niya. O, hindi siya nasunog, hindi maganda yun. Golden brown talaga yung sa likod niya. Maganda yung pagkakaluto natin. Tara, tikman natin. Grabe.
ito na ata yung pinakamasarap na kasaba cake na ginawa ko. Hindi dahil sa ako yung gumawa, nag-bake. Masarap talaga siya. Tingnan mo. As in, yung, tawag dito, hindi siya yung lasang nakakaumay na kasaba cake. Gusto nyo? Kaya huwag kayong matakot na gumawa na ito. Ibenta nyo, siguradong magugustuhan ng mga customers nyo to. Kasi, ang sarap talaga niya. Sarap talaga. Kaya, siyempre, hanggang dito na lang. Ciao! Sarap.